patungo sa tindahan, nakatutok sa kanyang telepono habang hinihintay ang panggabing merienda. Tumutok ang kanyang atensyon nang biglang lumabas ng tindahan ng isang grupo ng mga customer na nagpapalipad-lipad sa takot. Dumiretso sa kanya ang dalawang babae at nasagi nila ang kanyang telepono, kaya nahulog ito mula sa kanyang kamay. Lumitaw ang dahilan ng kaguluhan nang lumabas ang isang lalaki na may dalang kutsilyo. Lumingon si Kazuya kay Ron habang hinihiling din sa mga babae na gawin ang pareho. Ngunit napansin niya na ang mga ito ay nakahandusay pa rin sa sahig, hindi makagalaw sa takot. Sinugod ng salarin ang dalawa at tumatakbo palapit sa kanila. Nakita ni Kazuya ito bilang pagkakataon upang ipakita ang kahusayan at sinubukan niyang pigilan ng salarin, nagtigil ito sa kanyang galaw. Lumapit siya sa mga babae at sinabihan silang umalis sa lugar, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang mapagtanto niyang siya'y nagdurugo. Natakot ang salarin at tumakas palayo sa eksena habang ang mga babae ay nagmadaling lumapit sa kanya at umiiyak dahil sa takot. Humingi ng paumanhin si Kazuya sa kanila dahil sa kanilang pag-iyak habang unti-unting humihina ang ingay ng mga sirena. Pagmulat niya, hindi agad niya nakilala ang kisame na kanyang tinitingnan. Umupo siya at nagtataka kung nasa ospital ba siya. Iniisip niya na nasa isang magarang silid siya bilang gantimpala sa pagtulong sa mga babae. Habang sinuyod niya ang silid, nagtagpo ang kanyang mga mata kay Sylvia na may kasabikang tumawag sa kanya bilang Master Kane habang nagmamadali itong yakapin siya. May kasunod itong babae na nagsasabing siya ang kanyang ina na siya rin namang yamaakap sa kanya. Naguluhan siya at tumingin sa malaking salamin malapit sa kama at hindi nakakakilala sa kanyang sariling anyo. Sa kasalukuyan, nagsimulang magpanik siya, tumatakbo sa paligid habang hinahawakan siya ng dalawang babae at nagtatanong kung siya ay okay. Patuloy siyang naguguluhan at gustong malaman kung sino ang kanyang nakikita sa salamin. Tinulungan siya ng dalawang babae na magpakalma habang binubuksan at isinasara ang kanyang mga kamay upang matiyak na ito nga ay ang kanyang bagong katawan. Ang mga babae ay nag-aalala pa rin habang nagtatanong kung okay lang siya. Nagpapalagay si Sylvia na baka nalilito lang siya dahil nakatulog siya ng isang linggo. Sinuri ng kanyang ina ang kanyang temperatura at sinabing bumaba na ang lagnat niya ngunit pinapayuhan siyang magpahinga pa ng kaunti. Naghula siya na siguro gutom siya kaya nag-order siya ng sopas para sa kanya. Ngayon na mag-isa na siya sa kwarto, napagtanto ng lalaki na siya ay nabuhay muli katulad ng sa mga light novels. Ibig sabihin nito, hindi siya nakaligtas sa kanyang unang buhay, ngunit natatagpuan niya ang kasiyahan sa katotohanang nasave niya ang mga batang iyon. Nagpa siya siyang suriin ang kanyang paligid hanggang sa siya ay inabala ni Sylvia na dala ang sopas. Talagang nagustuhan niya ito at maaari pa niyang lasahan ang lasa ng gulay at karne sa pagkain. Sinubukan niyang labanan ng katulong habang naglalagay ito sa kanya sa kama, ngunit sa panahong iyon, marami sa kanyang mga tanong ang nasagot. Ang kanyang pangalan ay Kane Von Silford at siya ay 3 taong gulang sa kasalukuyan. Ang kanyang ama at ina ay tinatawag na Garm at Sarah ayon sa pagkakasunod. Mayroon siyang isang mas matandang kapatid na babae na tinatawag na Rain at 2 mas matandang kapatid na lalaki sapagkat may 2 asawa ang kanyang ama. May ilan na tatawag sa kanya bilang isang lalaking may mataas na halaga samantalang ang iba naman ay tatawag sa kanya bilang isang batang tagalungsod. Ang kanyang ama ay isang mataas na ranggong maharlika na may hukbong responsableng nagbabantay sa mga hangganan ng Kastilyong S laban sa mga dayuhan. Malapit rin ang isang kagubatan na puno ng mga halimaw na dapat nilang bantayan. Nai-excite si Kane kapag naririnig niya ito, ngunit hindi na nila kailangang mag-alala dahil ang mga mandirigma ang sumusugpo sa mga halimaw bilang kanilang trabaho. Nagtatanong siya kung may pakikipaglaban sila gamit ang espada at mahika na kinumpirma ni Sylvia. Ito ay nagpapalakas pa ng kanyang kasiyahan at nais rin niyang subukan ang paggamit ng mahika. Sinabi ni Sylvia sa kanya na kailangan niyang matuto kung paano magbasa at sumulat ng maayos, kaya nagsimula siyang mag-aral. Nagpa siya si Kane na mamuhay ng buong buhay sa mundong ito bilang si Kane, dahil sa kanyang dating buhay kamakailan lang ay nawala na lamang siya ng kanyang lolo na siya na lang niyang kamag-anak kaya't wala siyang iniwang makakamis sa kanya at wala rin siyang ikamamis. Nagulat ang kanyang ama nang malaman na marunong magbasa at sumulat si Kane sa ganitong murang edad. Idinagdag pa ni Ray na marunong din siya sa matematika, ngunit hindi nila alam na may isip siyang katulad ng isang high schooler. Nagkomento ang kanyang ina na baka isa siyang henyos, ngunit ibinigay ni Kane ang atensyon kay Sylvia na sinasabing magaling na guro. Ang pagpuri niya sa kanya ay halos pinaiyak si Sylvia. Interesado ang kanyang ama na malaman kung bakit biglang nagpa siya si Kane na mag-aral. Napansin din ito ng kanyang ina na iba ang kanyang pag-uugali simula nang gumaling siya mula sa lagnat. Inilarawan na lamang ni Kane na sinusubukan niyang matuto ng lahat tungkol sa mundo. Napakatuwa ang kanyang ama dahil itinuturing niya itong napakalakas na katangian dahil hindi niya maipamamana ang kanyang ari-arian sa kanya, kaya sa tingin niya, ito ay isang magandang hakbang ni Kane patungo sa kanyang tagumpay sa buhay. Dahil nakasuporta ang kanyang ama, ipinagmamakaawa niya na payagan siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika at kasaysayan ng kaharian. Pinagkaloob ng kanyang ama ang kanyang hiling. Masaya ang kanyang ina na interesado siya sa mahika, ngunit binanggit ni Ray na hindi pa siya handa sapagkat hindi pa niya nararating ang edad kung saan siya babautismuhan.
Sumasang-ayon ang kanilang ama sa puntong iyon at sinasabi na kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay mag-5 taon bago siya magsimulang praktisuhin ito, ngunit sa ngayon ay maaari na siyang magsimulang mag-aral ng mga aklat. Habang nag-aaral si Kane, nagulat siya na magagamit niya ang mahika habang lumilikha siya ng apoy, ngunit agad niyang itinago ito nang biglang pumasok si Sylvia sa kanyang silid. Hindi niya maintindihan kung bakit niya magamit ito sa ganitong murang edad ngunit siya ay labis na nasa sabik. Sinubukan muli ng binata ngunit sobra-sobra ang lakas na nagresulta sa kanya na pagpaputok nito palabas ng bintana. Agad niyang itinigil ito nang biglang pumasok ang katulong at ang kanyang kapatid. Tiyak siyang nakita siya ni Rain ngunit natuklasan lamang nito na nag-aaral siya tungkol sa labas na mundo. Napansin nito na interesado siya sa paksa kaya't napagpasyahan nitong turuan siya ng higit pa sa pamamagitan ng pagdaraos sa kanyang silid araw-araw. Tinuruan siya ni Rain tungkol sa 300 taong kasaysayan ng kaharian at ang iba't ibang lahi na binubuo ng mga elfo, duwende, at mga hayop na tao. Mayroon din mga mapuputing bagay sa mundo. Sa pakikinig sa lahat ng ito, nais niyang subukan ang paglalakbay sa labas. Lumipas ang 2 taon at dumating na ang araw ng bautismo ni Cain. Ngunit siya ay natatagalan, humihingi ng paumanhin ng batang lalaki sa pagpapaabala sa kanyang pamilya. Ngunit sulit iyon dahil nagpapahayag ang kanilang pamilya na kamangha-mangha ang kanyang hitsura. Ang pamilya ay sumakay sa kanilang kalisya habang ang mga taong nanonood ay humahanga, at si Cain ay labis na natutuwa habang tinitignan ang labas na mundo na malinaw sa kanya para sa unang pagkakataon. Humihiling siya sa kanyang kapatid na ipakita ang kanyang mga estadistika pagkatapos na sumailalim sa ritual. Sa pagbukas ng kanyang menu matapos ang ritual, nakikita natin na kayang gamitin niya ang 3 uri ng elemental magic, ngunit iniiwasan niyang magkaaberya sa pamamagitan ng nagpapanggap na hindi niya nakita ang bahagi na nagsasabing ibinubuni niya ang kanyang maliit na kapatid. Binabago niya ang paksa tungo sa kahangahangang mga estadistika ng kapatid at nagdagdag ang kanilang ina na si Rain ay may level 2 na proteksyon mula sa Diyos ng Mahika. Nakikita ng kanyang ama na medyo nalilito si Cain kaya ipinaliwanag niya na ang mahika at proteksyon ay nakakamit sa mga antas mula 1 hanggang 5. Mas mataas ang antas, mas likas na galing ang mayroon ng isang tao. Nagdagdag ang kanilang ina na ang proteksyon ay napakahalaga dahil ito ang nagtatakda kung gaano karaming mahika ang kailangan upang mapaganya ang isang spell. Ito rin ang nakaaapekto sa kasanayan ng isang tao. Ang proteksyong ito ay ibinibigay ng isang Diyos na bahagi ng pananampalataya ng Marineford na isinasagawa sa kaharian. Sinasabi ng iba na ang Diyos ay nagdadala ng isang straw hat at inihahandog ng mga tao ang kanilang pagsamba sa 7 haligi ng Diyos. Ang ritual ng bautismo ay upang ipaalam sa mga Diyos na si Cain ay umabot na sa 5 taong gulang. Habang nakaluhod ang buong pamilya sa harap ng 7 estatwa, umaasa si Rain na ibigay ng mga Diyos ang maraming proteksyon at mahika sa kanyang batang kapatid. Ang pari ay lumapit upang simulan ng seremonya, binubuksan ng isang aklat at nagdarasal sa kanya bago opisyal na ipaalam sa mga Diyos na siya ay nasa tamang edad na. Nakikiusap siya na ipakita nila ang landas na tatahakin ng bata. Naririnig ni Cain ang halakhak ng isang matandang lalaki habang ang lugar ay sumisilaw. Siya ay napunta sa mundo ng mga Diyos at nagulat siya na siya ay nasa harap ng 7 mga Diyos na nakaupo sa paligid ng isang mesa. Matagal na nilang hinintay ang kanyang araw at tinatawag nila siyang Kaziya, na nagulat siya dahil walang sinuman ang nagsabi sa kanya na mapupunta siya sa pangunahing Diyos. Si Zinam, ang pangunahing Diyos, ay nagpakilala at niliit si Cain na isang matanda, ngunit ipinaalam niya na naririnig niya ang lahat ng iniisip nito. Nagutos si Zinam kay Rhyme, ang Diyosa ng kamatayan at muling pagkabuhay, na ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Ibinunyag niya na ang kanyang kamatayan ay di inaasahang naganap at kung hindi niya sinubukang pigilan ng salarin, ang lalaki ay maaaring madapa at mahuli ng publiko. Ito ay nagpapangyari sa kanya ng sama ng loob dahil ibig sabihin nito na hindi na kailangan ng kanyang mga pagsisikap. Ito rin ay nag-require ng malaking tapang para tumakbo at tumulong sa Diyos. Nagalak ang mundo na ito sa kanyang mabuting gawa at nanalangin kay Rhyme na ibalik siya sa bagong mundo. Binabawalan ni Rhyme ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng yugto ng pagpapalit ng lampin at pangangalaga dahil magdudulot ito ng malaking mental na paghihirap. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi dapat niyang maalala ang kanyang mga alaala sa murang edad na 3. Okay na rin kay Cain iyon dahil mabilis niyang naibalik ang kanyang mga alaala kaya natuto siyang sumulat at gumamit ng mahika. Nagkaroon rin siya ng masayang at kasiyahan buhay kasama ang kanyang mga magulang at kapatid kaya dapat niyang pasalamatan si Rhyme dahil dinala niya ang kanyang mga alaala. Nagustuhan ng Diyos ng mahika ang kanyang ugali kaya nagpa siya itong bigyan siya ng kanyang pangangalaga upang patuloy siyang magpraktik. Nagbigay rin si Zinam ng kanyang pangangalaga at sumunod sa kanya ang Diyos ng digmaan at nagbigay rin ng tulong sa kanyang paggamit ng espada at sining ng pakikibaka. Nagbigay rin ng pangangalaga ang Diyos ng teknolohiya dahil sa palagay niya ay wala masyadong libangan sa mundo na ito kaya dapat niyang gamitin ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay upang mapalago ang mga bagay. Nagbigay rin ng pangangalaga ang Diyos ng kalakalan, pinapayagan siyang gamitin ang husga at kasanayan sa pag-iingat ng mga bagay. Sa wakas, ginawang kumpleto ng Diyosa ng lupa ang lahat at ipinaliwanag na ang kanyang mga benepisyo ay natatangi. Malalaman niya ang mga ito kapag bumalik siya. Nagpapasalamat siya sa lahat ng tao habang sinasabi ni Zinam na malapit nang magwakas ang kanyang oras.
Nagtawanan siya habang nagpapadala si Zenom kay Kane pabalik. Nagkomento ang pari na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya na sumisikat ang Diyos ng ganito kalinaw. Naghaka-haka ang kanyang ama na maraming pangangalaga ang natanggap ng kanyang anak kaya pinakiusap niya kay Kane na ipakita ang kanyang mga estadistika. Sa pagtingin niya sa mga pangangalaga na natanggap niya, alam ni Kane na magiging problema kung ipapakita niya ito kaya nagpapanggap siyang masakit ang tiyan para makatakas muna. Nagtago siya sa ilalim ng isa sa mga aparador at pinribado ang kanyang mga estadistika ng pribado. Siya mismo ay nagulat sa mga numero at natuwa na hindi niya ipinakita ito sa kanila. May level 10 siya para sa lahat ng uri ng mahika, militar, at sining ng pakikibaka, pati na rin ang mga kasanayan sa item box ay nasa level 10. Mayroon siyang pangangalaga mula sa lahat ng mga Diyos sa antas na 10 hanggang 2. Nagtataka ang lalaki kung ano ang iniisip ng mga Diyos nang gawin ito. Batay sa paliwanag ng kanyang ama, akala niya ang pinakamataas na antas ay 5. Ngayon alam na ni Kane kung bakit nagtawanan si Zenom. Sinusubukan ng bata na hanapin ang paraan upang itago ang mga numero na ito, at swertehan naman na pinahihintulutan siya ni Zenom na lumikha ng mahika at nagpapahiwatig na dapat niyang gamitin ang pagtago ng estadistika. Binabati niya ang kanyang pamilya para sa hapunan at humihingi ng paumanhin sa pagpapaabala sa kanila. Sinasabi niya sa kanila na mas okay na siya at nagpapagaling na ang pakiramdam bago magtawag ang kanyang ama ng isang tasa upang ipagdiwang ang kanyang ika-5 kaarawan. Nagkomento ang kanyang ina tungkol sa liwanag sa bautismo at kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi pa niya ito nakita na mangyari sa ibang tao. Ito ay nagpapaalaala sa kanyang ama na humihiling kay Kane na ipakita ang kanyang mga estadistika at nagulat sila sa nakita nila. Kahit na itinago niya ang karamihan, hindi makapaniwala si Garm, ang kanyang ama, sa kanyang puntos sa mahika na 344,560. Nagsisimula ng mag-isip si Kane na maaaring hindi niya maayos na pinaganya ang pagtatago. Binanggit ni Garm na ang mga mago sa palasyo lamang ang may mga 10,000 at ang nakakatakot ay 5 taon pa lamang ang bata. Hindi natatapos ang pagkagulat nang makita niya na mayroon din siyang kasanayan sa item box at husga. Sinabi ng kanyang ama na may mga kasanayang ito at anuman ang trabaho na pipiliin niya, tiyak na magtatagumpay siya. Lubos itong kamangha-mangha kaya pinapayuhan ni Garm si Kane na huwag ipakita ang kanyang estadistika sa iba dahil kahit na maganda ito, maaaring makita siya ng kaharian bilang isang banta. Isang maling galaw at maaaring isailalim siya sa pagbabantay ng estado. Pinapangako niya sa 2 lingkod, si Base at Sylvia, na huwag magsalita sa sinuman tungkol dito. Matapos ang hapunan, pumunta si Kane sa kanyang kwarto at nagtataka kung ano ang itinuturing na karaniwang estadistika. Natagpuan niya ang isang aklat tungkol sa pagsama ng mahika at nagpasya siyang lumabas kasama ang kanyang kapatid upang tumawag ng isang malambot na nilalang, ngunit sa halip, isang demonyo ang tinawag niya. Lumapit ito upang atakihin ang kanyang kapatid. Nagkaroon si Kane ng isang flashback sa mga huling sandali ng kanyang nakaraang buhay at binulaga sa panganib muli. Sinubukan niyang saktan ng halimaw gamit ang isang spell ng apoy, ngunit sinakmal siya nito at itinulak. Ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang kapatid at ang kaibigan nito ang nagdulot sa kanya upang pabalaykan ng halimaw. Bumagsak siya sa sahig at nawalan ng malay. Nagising siya sa kaligayahan ng mga babaeng iyon at masaya siya na sa pagkakataong ito'y ang mga tao ay ngumiti dahil sa kanyang mga aksyon. Kalaunan, ipinakilala siya sa kanyang debo sa isang karamihan na taimtim na nanunood. Nagbigay ng isang talumpati si Cain at ipinahayag ang kanyang hangarin na protektahan ang lahat sa pamamagitan ng pagiging isang adventurer. Ito ang nagtapos sa episode.